Pilipinas. It's time for Family Feud. Let's meet our teams. Mga alumni ng Miss Saigon, the Saigon Squad. Vocal powerhouse from the University of the Philippines, ang UP Concert Chorus. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Hello po sa mga kapuso dito sa Pilipinas and all over the world. World class. Ito lang po ang masasabi ko sa dalawang grupo ng mga players na maglalaro ngayong hapon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ang first team, ilan po sa mga batikang Pinoy cast members ng hit musical na Miss Saigon. So let's give it up for the Saigon Squad. Okay, siyempre, leading the team is an accomplished artist, award-winning actress, a performer, a host, at isa rin pong CEO and founder of a creative agency, the fabulous and fearless Miss Pinky Amador. Hello! Miss Pinky, please do the honors of introducing Yes, I am them to us. so proud to introduce to you. Bago siya naging inspirational diva, siya ay naging isang Kim ng Miss Saigon, si Miss Jamie Rivera. Hello! Ang isa sa ating mga OG Miss Saigon na naging Kim din ng Miss Saigon West End, si Miss Jeline Desiderio. Last but not the least, ang isa sa aming mga pinakamatitingkad na mang-aawit. Original cast din yan ng West End at nag-engineer din yan sa USA at mga iba-iba pang tours, si Mr. Bobby Martino! Bigatin talaga. Pero may tanong po ako, Miss Pinky. Siyempre, ang Miss Saigon ay nagsimula po sa UK. Kailan po ba siya nagsimula? Anong Nag-audition siya dito sa Pilipinas. Kailan ba kayo nag-audition, Mare? 88. So nag-audition dito in the Philippines. Ako po nag-audition sa United Kingdom dahil nag-aaral po ako doon. Wow. And yours was around what year? 1988 din. 1988. Wow. How was the audition process and experience for you, Miss Jamie? Actually, ako wala akong balak mag-audition. Oh. Oo, sinamahan ko lang yung kaibigan ko. Sabi niya, Lika, samahan mo lang ako. Tapos pagdating doon, pinakanta niya na ako. Wala akong alam sa Miss Saigon. Wala talaga siyang alam. Oo. Tapos ang next time nakita ko siya, nasa London na siya na magpo-portray ng Kim. Hanep. In yung lead role. So pagdating sa Miss Saigon, nagulat talaga ako. Kasi ang sexy nung Kim na panood ko, si Jeline Desiderio. And speaking of that, Miss Janine, anong pinaka hindi niyo po malilimutan na experience niyo bilang Kim sa The Saigon? Nakalimutan ko yung lyrics ko. Talaga po. Wow. Yung first year, ako yung understudy both ng Kim and Gigi. Gigi is Isay Alvarez and Kim was Lea Salong kay Monique Wilson. So meron kaming time na sa isang araw, dalawang show sa hapon, meron sa gabi. Nung araw na yon, Gigi ako yata nung gabi, tapos Kim ako nung hapon. Wow, paano niyo ginagawa yun? Yung Movie in My Mind kasi same song, pero yung kalahati nung kanta ay Kim, kalahati nung kanta ay Gigi. Nakanta ko yung kanta ni Kim as Gigi, pero yung character ko Gigi. So yung Kim, si Monique Wilson, nakatingin sa akin, kinakanta mo lyrics ko! Bobby? Mine would be the proudest moment of Miss Saigon. Kasi yung mga mentor namin na nag-train sa amin dito sa Pilipinas, mine is Nestor U. Torre, sa kanila is Miss Sinaida Amador, andoon sa audience. It's the proudest moment. The Sigurado. proudest moment. Good luck, Saigon Squad! Sabi nga sa kanta the heat is on in Saigon. So tonight, the heat is on sa Family Feud. Kaya ang makakatapat naman po nila at makakalaro nila, a proud alumni ng internationally acclaimed choral group of the University of the Philippines, the UP Concert Chorus. Pinangungunahan po ng legendary comedian, actress, singer, composer, and writer, Miss Nanette Inventor. Miss Nanette. Hi! Hello. When you were talking about Miss Saigon, I remembered
Nag-audition ako dyan. Ay, talaga po. Oh, yeah. Kamusta po yung naging experience sa audition nyo? Hindi nila ako tinanggap. Sabi nilang ganun sa akin, we'd like you to do the engineer. Engineer? Sabi ko, hindi uso yan ngayon eh. Ang uso ngayon, contractor. Ang ganda ng segue! Wow! Miss Annette, can you please introduce your teammate? So I would like to introduce to you a professor, graduate of Northeastern University, Boston, Massachusetts, a professor, siyempre, sa University of the Philippines, Miss Shelo Magno. Prof. Shelo, welcome to Family Feud. Thank you. So happy to be here. To have you, ma'am. Okay, the next one. Yes. Kung gusto po ninyo na meron kayong sakit sa eye, ear, nose, and throat, siya po, si Dr. Melfred Fernandez. Also, the president of the University of the Philippines Concert Chorus Alumni Association. And last but not the least, would you like me to tell them that you are one of the singers of the Zuniga family? Kapatid po siya ni Nonoy Zuniga. That's Zebedee Zuniga. Ang UP Concert Chorus, nabuo noong 1962, kaya 63 years na po this year. 63 years! Wow! Good luck, the UP Concert Chorus. Let's begin. Now, ito na po. Diretso na po tayo sa exciting na laban for 200,000. Alamin na natin ang sabi ng survey. Miss Pinky, Miss Nanette, are you ready? All right, let's play Family Feud. Diyan ka! Dito ako. Ang laki ng kalaban. Hindi ko kaya. All right. Top 7 answers are on the board. Nag-uwi ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kaya ang unang itatanong ng kanyang mga anak? Go! Sa biyuda itatanong, Miss Pinky. Ilang taon na yan, Mami? Nandiyan ba yan, survey? Pwede. Pero Miss Nanette, nandiyan pa po yung ating top answer. Again, nag-uwi po ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kaya ang itatanong ng kanyang mga anak sa kanya? Wala bang matutulugan yan? Nagmalasakit lang pala. Wala bang matutulugan yan, survey? Wala. Miss Pinky, pass or play? Play! Alright, Miss Nanette, balik po muna tayo. Okay. Miss Jamie, again, nag-uwi ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kayang itatanong ng anak sa kanya? Sino yan? Basics. Survey says. Miss Janine, ano kaya itatanong ng anak sa nanay na biyuda? Bakit? Bakit? Ganun lang. Survey says. Ayan. Wala. Bobby? Again, nag-uwi ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kaya ang unang itatanong ng kanyang mga anak? Hindi ba hinahanap ng mga magulang niya yan? Nandiyan ba yan? Wala. Pwede na po mag-usap-usap. Miss Pinky, nag-uwi ng batang lalaki ang isang biyuda. Ano kaya ang unang itatanong ng kanyang mga anak? Mas bata ba yan sa akin? Mas bata ba yan sa akin? Survey, nandiyan ba yan? Wala. Okay, ang assumption dito ay, siyempre, magjowa sila. Yun ang assumption. For the steal, Kuya Zeb, nag-uwi ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kayang unang itatanong ng kanyang mga anak? Gaano katagal na kayo? Yan, gaano katagal na kayo, Doc? Ano kaya? Boyfriend mo ba yan? Boyfriend mo ba yan? Prof. Shelo? May trabaho ba yan? Yan, yung mga basic na tanong. May trabaho ba yan? Miss Annette, sa inyo po manggagaling ang final answer. Again, nag-uwi po ng mas batang lalaki ang isang biyuda. Ano kayang itatanong ng kanyang mga anak? Boyfriend mo ba yan? Yan! Diretsa ang tanong na, boyfriend mo ba yan? Survey says. Ang score muna sa Saigon Squad dito sa round 1, 69 points ang nakuha nila. But all is not lost.
for the UP Concert Chorus and may chance silang bumawi mamaya. Pero ang dami pa natin mga sagot sa board na hindi pa natin alam. 5 pa to. Kaya bibigyan muna natin ng chance ang ating studio audience. Manalo ng 5,000. Ano pangalan mo? Alex Binamira po. Alex, galing sa... URS Quinta! Eto, nag-uwi na mas batang lalaki ang Sambiyo. Ano kaya itatanong sa kanya ng kanyang mga anak? Single ba yan? Ay! Baka may sabit, di ba? Yes! Mas palala yun. Single ba yan? Oh! Congratulations! Tingnan natin yung iba. Number 7. Ano work niya? Number 5. Serious ba? Ba? Number 4? Hindi ka ba nahiya? Number 3. Basic. Yung mga basics. Saan mo nakilala? Welcome back to Family Feud. Sa mga kakatuning pa lang, leading po sa ating game ang Saigon Squad with 69 points. Pero ready nang bumawi ang UP Concert Chorus. Kaya ang next na maglalaro, ang inspirational diva na si Miss Jamie at ang economist at singer na si Professor Cielo. Let's play round 2. Yan. There you go, there you go. Bago po tayo mag-start, sigurado po ako napapanood niya sa social media ang trending video ni Prof. Cielo dahil ako po parati ko pong napapanood. At siyempre, isa doon ay ang paborito nating kanta na Tax ng Ina Mo. Prof, pwede po ba kami makarinig ng konting pasample of your very, very famous song? Taksang ina mo, bantayan mo, huwag hayaang lustayin ng mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang, ninakaw pa sa'yo. Wow! Thank you, ma'am. Grabe, ang lupit. Makahulugan ng rap talaga na yun, lalo sa panahon ngayon. Okay, kamay sa mesa. Top 6 ang hinahanap natin. Pag laging nagpo-post ng fake news sa social media, yung kaibigan mo, anong gagawin mo? Go! Miss Jamie, Babawalan ko siya. pabawalan nyo. Oo. Nandiyan ba yan, survey? Okay. Prof. Cielo, may top answer pa. Kapag laging nagpo-post ng fake news sa social media, yung kaibigan mo, ano ang gagawin? Ia-unfollow ko. Unfollow agad. Plop! Survey says... Miss Jamie, pass or play? Play! Prof, balik mo muna. Eto. Miss Janine, kapag lagi nagpo-post ng fake news sa social media ang kakilala, anong gagawin niyo? Hindi ko ire-repost. Hindi mo i-repost. Yes. Survey says, wala rin. Bobby, anong gagawin mo yung kakilala mo nagpo-post ng fake news? I will report him for his own good. Report! Nandiyan ba ang re-report? Miss Pinky, kilala ba kayong gano'n? Lagi nagpo-post ng fake news? Marami. Muntik pa nga akong bumili sa kanila eh. Ganun ba? Ito na maisipin nyo, kakilala nyo. Ngayon, ano kayang gagawin nyo? Ano sasabihin mo sa akin? Pagsasabihan na fake news yon. Okay, sasabihin mo na fake news. Yes. Okay, survey. Ayan. Top answer ba? Miss Jamie, ano pa kaya? I-repost ko na sasabihin ko, this is fake news. Ayan, ipa-flag nyo. So, kayo mismo mag-a-announce sa peke ito. Yes. Ayan, sasabihin na fake. Para gano'n na rin nyo. Adel, concert chorus. Miss Janine, kapag laging nagpo-post ng fake news sa social media, yung kakilala nyo, anong gagawin nyo? Ibe-block. Block. Nandiyan ba yan? Iba-block. Yan. Bobby, ano pa kaya? Magpo-post ako ng opposing truth. I-debunk mo yung sa kanya. Exactly. Base sa facts. Exactly. Yan. Nandiyan ba yan, survey? Wala. 70? Time to steal? Ano kaya ito? Kapag lagi nagpo-post ng fake news sa social media, yung kakilala nyo, anong gagawin nyo? Ipa-private message ko siya. Ipa-private message, Doc. Melfred, ano kayang gagawin mo? I-unfriend ko. Prof. Cielo?
Ano kayang gagawin niyo? Ipi-PM ko na lang at iko-correct ko. Ipa-private, no? Parang ano, gaya ng sabi ni Zeb. Miss Nanette, baka may iba rin kayo. Kapag lagi nagpo-post sa fake news sa social media, ang kakilala niyo, ano pong gagawin? Ipi-PM ko rin. Private message. Pagsasabihan. Oh, survey! Tingnan natin, nandiyan ba yan? Dalawang rounds na bumibirit ang Saigon SWAT. 155 points na. Pero, hahanap pa ng perfect rhythm mga concert chorus. Hanap yan. We got 2 more rounds left. At dahil meron pang hindi nahulaan sa board, studio audience, kayo naman na may chance panalo ng 5,000. Ha? Okay, ano pangalan mo? Lovely Joy po! Lovely Joy, ikaw anong gagawin mo? Kaibigan mo, post ng fake. Ha? Deadma po! Deadma lang? Yes! Oh, deadma lang daw, walang gagawin. Cancer! There you go. And number 4, tatawanan. Welcome back! Alam nyo, may fun reunion po ng outstanding Filipino voices dito sa Family Feud. Ang Saigon Squad leading with 155 na. Habang ang UP Concert Chorus ay hahabol. Right? Kaya handa nang humula ng top answers si Miss Janine. And of course, ang otorhinolaryngologist na si Dr. Melfred. Let's play round 3. Wow! Good luck! Kamay sa mesa. Top 6 answers are on the board. Matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaking nanliligaw sa kanilang anak ay... Miss Janine? Doktor. Doktor! Nandun si Doc. Nandiyan ba? Ang doktor. Yan. Doc Melfred, meron pang mas mataas. Matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaking nanliligaw sa kanilang anak ay ano? Abogado. Yan, abogado. Survey nandiyan ba yan? Si attorney. Oh, andyan. Pero mas mataas ang doktor. Miss Janine, pass or play po? Play. Play, let's do it. Come on. Bobby, matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaking nanliligaw sa anak nila ay... Presidente. Presidente ng... Ay ng kumpanya. Survey says... Oh, nandyan. Miss Pinky, matutuwa ang parents kung yung trabaho o propesyon ng lalaki nanliligaw sa anak nila ay... Nagtatrabaho sa bangko. Wow, tatrabaho sa bangko o bangkero. Nandyan ba yan? Survey? Wala. Miss Jamie, matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaki nanliligaw sa kanilang anak. Sikat na artista. Ay! Oh, wow! Nandyan ba ang artista? UP Concert Chorus, pwede na kayo mag-usap-usap. Miss Janine, again, matutuwa ang parents ko yung trabaho o propesyon ng nanliligaw sa kanilang anak ay... Inhinyero or engineer. Engineer. Survey says... Yeah. Bobby, we got 2 more. Matutuwa ang parents sa trabaho o propesyon ng lalaki na naliligaw sa kanilang anak ay ano? Bilyonaryo. Bilyonaryo. Nandiyan ba yan? Wala. Okay. This is your chance to steal. We got 2 more, Zeb. Matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaki nanliligaw sa kanilang anak ay... Singer. Singer. Doc Belfred, ano pa kaya? Politiko. Mayor. Politiko. Prof. Celo? Contractor. Jackpot ba sila doon? Yes! Jackpot? Bilyon, Bilyon, di ba? Project lang, di ba? My goodness! Okay. Miss Nanette, matutuwa ang parents kung ang trabaho o propesyon ng lalaking nanliligaw sa kanilang anak ay... Mayor, Vice Mayor, Senador, lahat na. Politiko. Basta politiko. Politiko. Sa bagay, pwede isang tao yan kasi dadaanan niya lahat ng mga yun, di ba? Okay, ang sabi po nila ay politiko. Okay, ang sabi ng survey ay... We'll see. Alright, tignan natin. Ano ba itong hinahanap natin, number 6?
Oo nga. Number 5, Pulis. After 3 rounds, leading in perfect pitch ang Saigon Squad, 279. Ang UP Concert Chorus, yeah. Pero hindi pa po sila nawawala sa beat dahil po pwede pong bumawi mamaya, sigurado yan. Kaya huwag kayong aalis dahil susunod na last head-to-head battle dito lang sa Family Feud. Welcome back! Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Namamayagpag pa rin ang Saigon Squad, 279, habang UP Concert Chorus, ngayon daw babawi. Pero tandaan guys, hanggat hindi lumalabas ang final answer, hindi natin napipredict ang magiging winner. Kaya ito na, ang last head-to-head battle. Tawagin natin Bobby and Zebedee. Final round. Alright. Kamay sa mesa. Top 4 answers are on the board. Saan masarap isawsaw ang fried chicken? Bobby. Sa ketchup! Ha? Banana ba to or tomato? Banana! Banana ketchup. Nandiyan ba ang ketchup? Oh, meron pa. Saan masarap isawsaw ang fried chicken? Sa gravy. Nandiyan ba ang gravy? Yeah. Hey, pass or play? Play! Play. Let's play the final round. Miss Nanep, saan po masarap isawsaw ang fried chicken? Kung kaya, 3 seconds. Prof. Celo, saan masarap isawsaw ang fried chicken? Sa sarsa. Sarsa. Yes. Liver sauce. Yan, parang gano'n, no? Sarsa. Nandyan ba ang sarsa? Uy! Lalim. Doc, saan kaya masarap isawsaw ang fried chicken? Sa Toyo Mansi. Toyo Mansi! Nandyan ba yan? 285 na. May chance, may chance. Jeb, saan na lang? Saan masarap isawsaw ang fried chicken, Jeb? Sa sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Nandyan ba yan, survey? Wala! Parang alam na. Bobby, saan? Saan masarap isawsaw ang fried chicken? Sa sukang may sili. Yes, ma'am? Mayo. Mayonnaise. Miss Jamie, saan masarap isawsaw ang fried chicken? Sa barbecue sauce. Barbecue sauce. We got so many options, Miss Pinky. Saan masarap isawsaw ang fried Diyan na chicken? tayo sa barbecue sauce! Alright, we'll see. Ang sabi nila ay barbecue sauce. Survey says... Okay, tignan nga natin. Ano ba yung number 4? Suka. Okay, the final score, UP Concert Chorus, 285 points. Saigon Squad, 279. That was so close, super close. You played so well. Thank you very much. Miss Janine, thank you very much. Miss Jamie, Miss Biggie, thank you very much. Thank you. Palakpakan po natin ang Saigon Squad na mag-uwi rin ng 50,000 pesos. So, sino po ang maglalaro sa Fast Money Round? Dalawa po ang kailangan natin. Zeb, Zebedee and... I'll be the next one. Okay, Miss Nanette and Zeb, there you go. And we're back here in Family Feud. The UP Concert Chorus won 100,000 pesos already at masaya sila dahil pwede po silang mag-uwi ng total cash prize of 200,000. At kahit anong mangyari, merong 20,000 para sa napili po ninyong charitable institution. Ano po napili niyo, Ms. Nanette? Well, I would like to give it to UP Concert Chorus Alumni Association because they're going on an international tour There and you they go. need the money. There you go. Yeah. I'm sure ma-appreciate po nila yan. All right, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go. Good luck. Sabi ng nanay mo, anak, sana mabigyan mo kami ng apo ng tatay mo bago kami umabot ng blank years old. 80 years old. Sa trabahong ito, nahahawakan mo ang paa ng customer mo. Foot massage. Sa bahay,
meron kayong extrang blank. Ilaw. Name something na may password. Password? Yes. ATM. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki ang tiwala mo sa kapitbahay mo? 7. Let's go, Miss Nanette. Tignan po natin kung ilang points ang nakuha ninyo. Alright. So, first question. Sabi ng nanay mo, anak, sana mabigyan mo kami ng apo ng tatay mo bago kami umabot ng 80 years old. Ang sabi ng survey po ay, meron. Sa trabaho ito, nahahawakan mo ang paa ng customer mo, foot massage. Ang sabi ng survey. Nice one. Sa bahay, dapat meron kayong ekstrang ilaw. Ang sabi ng survey, yan, meron din. Something na may password, ATM. Ang sabi ng survey dyan ay, meron. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mo sa kapitbahay mo? Mga 7. Ang sabi ng survey natin? Wow, very good start. 87 points. Balik na po muna tayo, Ms. Nanette, while we welcome Zebedee. Zeb, here we go, here we go. May good news ako dahil si Ms. Nanette ay nakakuha ng 87 points. 113 na lang. Jackpot na tayo. Kayang-kaya mo ito. At this point, makikita po ng viewers ang sagot ni Ms. Nanette. Give me 25 seconds on the clock. Okay? Sabi ng nanay mo, anak, sana naman mabigyan mo kami ng apo ng tatay mo bago kami umabot ng blank years old. 70. Sa trabahong ito, nahahawakan mo ang paa ng customer mo. Ano yun? Anong trabaho yun? Manggagawa ng gawa ng sapatos. Sa bahay, dapat meron kayong ekstrang Pera. name something na may password. Email. On a scale of 1 to 10, gaano kalaki ang tiwala mo sa kapitbahay mo? 6. Zeb, we need 113. You can do it. Sabi ng nanay mo, anak, sana mabigyan mo kami ng apo ng tatay mo bago umabot ng 70 years old. Ang sabi ng survey sa 70 ay, yan. Ang top answer ay 60. Yes. 60. Sa trabaho ito, nahahawakan mo ang paa ng customer mo. Ang sabi mo ay sapatero. Ang sabi ng survey, hoy. Ang top answer ay nagpe-pedicure. Sa bahay, dapat meron kayong ekstrang pera. Ang sabi ng survey ay, meron. Ang top answer ay susi. Susi. Something na may password, sabi mo email. Ang sabi ng survey, huwag. Ang top answer ay cellphone. 48 points yun kung sakali. Last, scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mo sa kapitbahay mo? Sabi mo 6 ang sabi ng survey natin. Wow. Ang top answer ay 5. Anyway, Zebedee, congratulations. UP Concert Chorus, congratulations. Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000. Let's welcome back Saigon Squad. Grabe naman. Miss Pinks, sa uulitin. Of course. Babalik. Of course. At babawi. Always. Always. Thank you very much. Maraming salamat po, Pilipinas. Ako si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.